Magandang araw sa ating lahat. Ito tayo ay nag-repair ng Siopaw steamer, sira ang heating element. Ayan, makikita ninyo yung sira ng heating element. Nangyayari yan pag hindi regular na nadidrain yung tubig sa Siopaw steamer pagkatapos nitong gamitin. Dahil sira na ang heating element, kailangan tayong magpalit ng bago. So, sa pagpalit ng bagong heating element, siguraduhin natin na magkaparehas yung power rating o yung wattage. Dito, ito po ay 1,200 watts. Tapos, siguraduhin natin na magkasing sukat yung bibili natin na bago at saka yung luma. Tapos, yung importante dyan ay yung terminals, yung distance ng dalawang terminals ng bago na heating element. Kailangan yan para magkasya doon sa butas kung saan ilulusot yung dalawang terminals na yan ng heating element. Ayan o, makikita ninyo yung dalawang butas. Kailangan saktong-sakto yung dalawang terminals ng bagong heating element. Okay, so ang gawin natin dito ay tatanggalan natin ito ng nut. Ayan, tanggalin muna natin yung nut. Iwan natin yung rubber dahil yan po ay magsisilbing stopper ng tubig para hindi mag-leak kung sakaling meron ng tubig ito. Sunod na gagawin natin dito ay tatanggalin natin yung dalawang screw dyan. Gamit tayo ng screwdriver para pagkabit natin mamaya nung wires na para sa heating element ay madali na lang. Ayan, gumamit tayo ng screwdriver. Yan po ay tinanggal natin yung screw. Pagkatanggal ng screw, yan naman po ay itatabi natin. Tapos ipapasok na natin yung terminals ng heating element doon sa dalawang butas na nandyan. Ayan o. So, naipasok na natin yan. Pagkatapos natin maipasok yung dalawang terminals sa butas, ang gagawin natin, ito ay babaliktarin natin. Okay? Ayan na. Babaliktarin natin ito para ikabit natin yung nut doon sa ilalim. Ayan o. Makikita ninyo yung dalawang terminals ng heating element. Diyan po yan lumusot. So, ang sunod na gagawin natin, ibabalik natin yung nut. Okay? Pagkabalik ng nut, yan po ay hihigpitan natin. Ayan, naibalik na natin yung nut, yung isa. Sunod niyan ay yung isa pang nut. Ibalik din natin. Okay? Sabi ko nga, pagkatapos natin maibalik yung dalawang nut, yan po ay hihigpitan natin. Gagamit tayo dito ng adjustable wrench. So, hindi ko na ipapakita para hindi na masyadong humaba itong video. So, at least nagkakaroon kayo ng idea na yan po ang ginagawa. So, ulitin ko, hihigpitan natin yan. Gagamit tayo ng adjustable wrench. Kung wala naman kayong adjustable wrench ay pwede naman po yung pliers o di kaya yung long nose pliers. Okay? Yon. Ayan na po, nahigpitan na po natin. Bali, nag-fast forward tayo dito. Kasi yung gagawin natin dito ay mag-test tayo ng water leakage. Bali, lalagyan natin ito ng tubig. Titingnan natin kung magkakaroon ng leak doon sa may dalawang terminals ng heating element. Ayan. Tingnan natin. I-set up lang natin. Kung mapapansin ninyo, yan po ay naka-fast forward para hindi na masyadong humaba itong video. So, para at least meron din kayong idea kung paano ba ninyo gagawin o paano ninyo masisigurado na wala talagang magli-leak na
tubig. Ayan, nilalagyan natin ng tubig yung container. Okay, so pagkalagay natin dyan ng tubig, yung tubig na yan po ay dadaloy papunta doon sa compartment kung saan nandun yung heating element. So, dito chine-check ko yung kung meron nga bang leak doon sa terminals ng heating element. Dito, dinagdagan pa natin. Yan po ay pupunuin natin yung container na yan para ma-check natin kung magli-leak. Nag-zoom in tayo para makita ninyo kung may leak nga ba. So, dito, base sa aking ginawa, yan naman po ay walang nag-leak na tubig. Okay, dahil wala nang nag-leak na tubig, so ang sunod natin na ginawa, yan po ay ikinabit na natin yung wires na para sa heating element. Okay? Ayan. Okay, inaayos lang natin yon, oh. Yung dalawang wires na yon, yung kulay blue at saka red, yan na po ay naikabit na po natin sa dalawang terminals ng heating element. So pagkatapos natin maikabit yung wire, ito naman po ay ibabalik na natin yung kanyang undercover. Oh. So meron niyang lagayan ng screw. At pagkatapos nun, ito po yung ating final setup. Itinapat na natin yung temperature sensor dyan sa may heating element at saka sa may tubig. Yan, naka-plug in na yan. I-testing natin kung ito nga ba ay okay. Turn on natin. Okay. Turn on ang thermostat. Umilaw yung pilot lamp. At dito, tingnan natin mabuti yung tubig. Ayan, nagsisimula ng uminit. Yan po ay naka-turn on. Actually, naka-fast forward ito para hindi na masyadong mahaba yung paghintay natin. Kung ito nga ba ay kukulo. Ayan. Tingnan natin, nagsisimula ng kumulo yung tubig. So, ibig sabihin, okay yung heating element na atin ipinalit. Yung temperature sensor na yan po ay kadalasan natin na itinatapat dyan sa may ibabaw ng kumukulong tubig para at least hindi ma-overwork yung heating element. Kasi ang mangyayari niyan, pag ma-detect ng temperature sensor yung threshold na init, automatic mag-off si thermostat. Pag mag-off si thermostat, syempre, hindi nagagana si heating element. Pag hindi na gumana si heating element, at least makakapagpahinga. So, ibig sabihin, hindi overwork si heating element. Pag hindi overwork si heating element, hindi kaagad masisira ang siopaw steamer. Ayan, mapapansin ninyo, kumukulo na yung tubig at iniintay lang natin na mag-auto shut off ito. Okay? Mamaya-maya lang konti, ito naman po ay mag-auto shut off. Ayan, kumukulo na talaga yung tubig. Hindi pa nag-off. Okay, ayan, nag-off na. Yan, nag-off na. So, ibig sabihin, naabot na yung temperature threshold, nag-off si thermostat, at hindi na kumulo yung tubig. Sa puntong ito, nakakapagpahinga yung heating element. Pero, yan naman po ay mag-automatic on kung mababa na ang temperatura kaysa sa temperature threshold na nakaset sa temperature sensor. So, dito, pihitin natin yung thermostat para hindi na tayo masyadong maghintay. Pihitin natin ang thermostat. Ayan, nag-turn on. Tingnan natin kung kumulo ulit yung tubig. Ayan o, kumulo na ulit yung tubig. So, ibig sabihin, okay na itong ating ginawa. Hanggang dito na lang itong ating video tutorial. Kung nagustuhan nyo naman ito, paki-like and share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel.